Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Bitsu, right back at it again with another content. At siguro napanood nyo na po itong music video mula sa Toro family, which is si Tony Fowler. Ay gumawa lang naman siya ng simpleng nursery rhyme na hindi pwedeng pakinggan din ng mga kabataan, mga ka-plastic. So, hindi ko lubos maisip sa mga taong ito kung ano yung trip nila sa buhay. Kumbaga, ito ay isang kanta na patungkol daw sa mga masiselang parte ng katawan ng tao na dapat isinasa pribado. Pero yung mismong gumawa ng kantang yan ay hindi na po isinasa pribado yung kanyang pangangatawan. From the start pa lang, nakakakita ka na ng mga suot ni Tony Fowler na hindi nakaaya-aya sa mata ng mga tao. So panoorin natin yung video na ito, mga ka-plastic, ang music video ni Tony Fowler. Ito ay pribado, sensitibong usapan, dapat seryosohin at di dapat pagtawanan. Ito ay pribado, pwedeng banggitin ito. Ito ay pribado, sensitibong parte ko. Ang labi ay pribado, wag basta pahalikan sa kung sino-sino. Bawal yan, bawal yan. Sa unang linya pa lang, yung labi niya kung kani-kaninong lalaki niya pinatikim yan eh. Diba? Baga siguro parang sinasabi niyang moral lesson to sa sarili niya eh. Para may parating niya sa mga viewers niya. Na ang labi niya hindi dapat dinadampian ng kung sino-sinong tao lang. Dapat daw isa pribado. Bawal yan. Ay nako, next video. Dede ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan, bawal. Ano daw? Ano daw? Bawal yan, bawal yan. Ang dede ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan, bawal yan, bawal yan. Alam mo mga ka-plastic, sa panahon ngayon, marami na pong mga liberated na babae. Even sa mga social media, mas marami doon mga ka-plastic. Halimbawa na lang, panood ka lang sa TikTok, marami ka na makikita mga ganong babae na ipinapakita ang kanilang dibdib sa social media for the views, for the content, at for the earnings of monetization. Kasi mas mabilis mag-gain ng views ang mga taong nag-expose na mga pribadong parte ng katawan like dibdib ng babae. Marami kasing nahuhumaling doon. Kaya napakabilis mag-gain ng views. Kahit yung di kagandahang babae, kayang gawin yun, mga ka-plastic. So, isa na doon si Tony Fowler. Sa lahat ng mga binanggit sa kanta niya, ay ginawa din niya yun, mga ka-plastic. Baga hindi ko lang lubos maisip na kailangan pa nilang gumawa ng nursery rhyme. For what? 'Di ba? For awareness. Pero yung nagsabi ng awareness na ganito is gumawa rin naman ng karumihan sa buhay. 'Di ba? Bawal yan. Ang dede ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan, bawal yan, bawal yan. Mali yan! Mali yan! Huwag mo kong hawakan! We. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay! We. Pribadong parte ng katawan iniingatan! Mali Dapat ba? yan! Mali yan! Gamit na gamit na. Huwag mo kong hawakan! Ang puwet ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan, bawal yan, bawal. Yan na nga yung isa sa bangali. Mas ginawa mo, tawag dito, mas niretoke mo pa yung iyong backsline, mga ka-plastic. Lahat kasi ng mga sinabi niya dito is in-expose na niya sa social media.
Kaya nga, and that's the reason why her channels and the social media accounts is still gaining the subscribers and then the viewers. Di ba? Until now. He nailed it. He did it. He got it. Di ba? Lahat yun nagawa niya, mga ka-plastic. Baga, sinasabi pa niya itong mga video na ito, for what? Di ba? Kine-question ko yun. Di ba? Na kahit mga kabataan, hindi pwedeng pakinggan nito, mga ka-plastic. Di ba? Nakakasuya na pakinggan. Parang, kumbaga, ilalagay mo po ito sa YouTube Kids, itong mga ganitong kanta. Hindi. It's not appropriate. It's not suitable for the children, mga ka-plastic. Diba? Parang ginagawa mo namang tanga yung mga tao na panonorin ng mga bata, mas magiging bastos pa. Instead na matutunan nilang maging respeto sa mga tao na gumagawa nito. Ang puwet ay pribado, bawal ipakita to, hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang titi ay pribado, bawal ipakita to, hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal Yan na nga ang pangit dun eh. Tito Vince, wag mo naman ako paglolokohin kung kani-kanino mo nga pinapasubo yan. Ay nako Tito Vince, wag naman ganon. Walang ganon. Yung kani-kanino mo nga pinapahawak yan eh. Baka nga sa mga bakla eh. Especially sa mga kasama mo ngayon, di ba? Baka natikman na rin niya yun. Baga, alam mo, mga ka-plastic, kung gagawa ka ng mga awareness content, huwag mo nang tangkain kung ikaw ay sa sarili mo mismo. Kayo rin naman nang lumalabag sa mga bawal, mga ka-plastic. Ano daw? Yan, bawal yan. Ang titi ay pribado, Sa bawal Raulo talaga. ipakita to, hindi Pero dapat pinakita mo kay Tony. hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang pepe ay pribado, bawal ipakita to, hindi dapat hawakan. Pepe. Kung kani-kanino mga pinapahawak eh. Hindi na nga lang hawak eh. Sinundot pa. At bumili ka pa ng dildi. Mga ka-plastic. Kaya nga yung kwarto ni Tony, punong-puno ng kababuyan niya. Huwag daw ipahawak, pero pinapasundot. Ay nako, ano ba itong mga content na pinaggagawa nyo? Mamaya basahin natin yung mga comment ng mga netizens about sa kanila. Bawal yan, bawal yan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay. Pribado. Baka si Badang umawak ng maselang parte ng katawan ng pamangkin niya na anak ni sino ba to? Sino ba to? Si Dice ba yun? Basta yung membro ng isang mobstas yun eh. Nagalit na galit kay Badang eh. Hinawakan yung maselang parte ng katawan ng kanyang pamangkin. Kaya nabugbog siya ni eh. Ay nako. Adong parte ng katawan iniingatan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Ito ay pribado, sensitibong parte ko. Bawal ipakita to, bawal ipahawak to, bawal galawin ito, dapat merong respeto. Ganun talaga. Sige, basa na tayo ng comment. Wala akong masabi eh. Puro hindi katinuan din eh. So, sabi naman, baga may mga positive comment din naman. Nothing's funny about it. Actually, it makes sense.
I remember my prof saying that instead of using words like cookie, hot dog, or birdie, it's better for children to know the correct names for their private body parts so they can be aware. Baga, wag na tayo magpaka-hipokrito mga ka-plastic noon pa man kahit yung mga kabataan ngayon. Alam na nila ang word na salita na yan na sinasabi ni Tony Pollard sa kanta. Kaya wag nyo nang gawin tanga ang mga kabataan dahil alam na nila ang tawag doon. Dahil meron din naman sila nun, mga ka-plastic. So, ang dapat nating i-awareness kung saan ba dapat ito iwastong gamitin o kung kanino pa dapat ipagkatiwala yung mga katawan nila, lalong-lalo na kung may mga masamang hangarin sa paligid niya. Diba? Baga self-awareness, so it's all about to the children who should know about the awareness on how to paano nila ma-prevent yung mga pangaras sa kapwa. Diba? Sabi nga ni Liza May, too late na. Nag-trending nga dahil pinakita nyo yun sa mga kabataan. Diba? May point of view naman eh. Bago mo pa ginawa yung video na yan, ay may mga recent video ka na mas daring pa o mas nakakasuya panoorin. Tulad na lang yung MPL niya. Diba? Ang daming mga masiselang part doon na mayroon pang ang babae na hinahandjob niya yung bote. Diba? Nililik niya yung bote. And sabi nga ni Riza mga ka-plastic, it might seem funny to some, but this is actually helpful. Teaching children that the correct names of their private parts and the explaining boundaries early helps recognize appropriate behaviors. Hindi yun ang point of view. Mga bata, alam na nila ang tawag doon. Hindi natin kailangan pang ipamukha sa social media na hindi alam ng mga bata kung anong tawag sa mga parte ng katawan ng bata o parte ng katawan ng tao. 'Di ba? Sabi nga ni Jennifer G, sa daming mga bata na naabuso, this is a nice. Di rin dapat i-sugar coated ang mga body parts at dapat alam din ng mga bata na una sa lahat, bawal hawakan ng ninuman ang kanilang mga sensitibong bahagi ng kanilang katawan. So depende pa rin yon sa paggabay ng magulang mga ka-plastic. Kung walang maggabay ng magulang, meron pa rin ng mga haras sa mga kabataan mga ka-plastic. Kasi ang pinaka most probably na kailangan gawin ng isang tao ay yung pinaka highly responsibility dito is yung mga parents o yung mga guardians nila. Kung wala man silang magulang at ulila sila o yung mga nakakatanda sila like ninang, tiyuhin, lolo, lola, di ba? Responsibility nila na bantayan ng kanilang mga anak at watch your mouth. Sabi nga nila, maging behave sa lahat ng mga kabastosang lumalabas sa mga bibig. Lalo na kung paano ginagamit yung mga masiselang parte ng katawan ng tao. Diba? Bagat, may punto rin naman si Tony Pollard, pero ang pangit lang kasi kung kailan niya to ginawa tong music video mga ka-plastic, ay parang sa huli na. Kung kailan meron na siyang nagawang mga kamalian dun sa mga dati niyang mga videos. At the same time, yung kanyang mga anak na babae na nalululon sa mga kalandian na ginagawa rin naman yan nung dalaga pa siya. Kung that means lang talaga na meron talagang not perfectly parent si Tony Pollard. Diba? Baga yung pinakita nga niyang disiplina sa mga anak niya eh. Sinasabunutan nga niya. Diba? Minumura niya. Diba? Pinubugbog niya. Diba? May mga recent content ako about dun sa anak niya na binugbog niya dahil naglalalayas ng bahay. So, kulang siya sa gabay. Kulang siya sa counseling, mga ka-plastic. So, kahit anong kanta na gawin mo, Tony Pollard, hindi lahat ng tao ay nakakapanood ng video mo at hindi rin naman niya na re-recognize. So,
nare-realize ng mga manonood kung anong ibig mong sabihin sa video na yan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Mahaba na rin. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Sending up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.